What is up, Yutong? It's your boy Yek Yek. Ngayong araw na to ay magpa-product review tayo, which is itong ang Inco Spray Gun. So, may balak ba kayong magpintura ng bahay, magpintura ng kung ano-ano, magbarnis, at ayaw nyong gumamit nung mano-mano na procedure? Or naghahanap kayo ng mga matitibay at magandang spray paint, spray gun sa market? Baka isa na itong Inco spray gun ang pwedeng makatulong sa inyo, no? So, bago natin simulan ang discussion at review patungkol dito sa Inco spray gun, please like the video at syempre, subscribe ka na rin sa channel ko. Kung sa Facebook mo naman napapanood to, maaaring paki-like na rin ng video at paki-follow na rin ang ating Facebook page nang sa ganun is mas marami pa tayong makitang video na manggagaling sa channel ko. At yun na nga guys, ito ay in-order ko sa Lazada, Inco Spray Gun. Simulan natin ang presyo niya. Ang presyo niya is 1,400 pesos. Okay, baka sabihin naman ng iba dyan na sobrang mahal naman yan kasi may nakikita kami sa Lazada at Shopee na di hamak na mas mabababang presyo comparing sa 1,400 pesos. Okay, may mga rason kung bakit si Inco ang aking binili. Una sa lahat, may pangalan yung company. Pangalawa, proven and tested na siya at syempre meron siyang warranty. So in case man na magkaroon ng problema, meron tayong babalikan na store. So, ito nga pala yung box niya, guys. Nakalagay sa box niya yung name ng company, kung ano yung items, sino nag-innovate, innovated by Inco, patent number, so may patent to, guys. So, si Inco lang yung may ganito. CL 2017-3-0305-497.7. Okay, so may patent siya, ibig sabihin original to kay Inco. Yung design na yan is kay Inco mo lang makikita. Ito yung specification niya. Meron siyang adjustable flow rate. Meron siyang copper nozzle. Yung nozzle na to, ito yung nandito. Okay guys. Yung mabibili nyong mumurahin, plastic yan. At kapag gumamit kayo ng mga lacquer type o yung matatapang na pangpintura is natutunaw siya. At ang kasunod nun, syempre masisira na yung items. So, isa sa mga rason bakit ito ang pinili ko. Bakit si Inco? Hindi ako affiliated ni Inco at hindi ako binayaran ni Inco para i-review yung product nila. Pero isa sa dahilan is, yun na nga, copper nozzle siya. Ibig sabihin, hindi masisira basta-basta yung ating nozzle. Okay? Meron din siyang 3 modes. Ang modes niya is, kapag ito nakahalang na ganyan, ang buga ng spray niya is patagilid. Ayan. Okay. Kapag nakahalang naman, nakaganon, so hindi diretso, hindi patayo at hindi rin patagilid. Nakahalang siyang ganyan. Yung nozzle niya, ito yung nozzle ha, na-adjust yan. Kapag ganito ang itsura niya, ang buga niya is pabilog. Ayun. Kapag patayo naman, kapag ito nakatayo, nakaganyan, ang buga naman niya is lapad, pa ganyan. Okay? So, meron din siyang 800 ml na lagayan ng pintura. Pwede na rin kayong dyan maghalo. Okay? Ayan, 450 watts siya guys. Hindi nyo nakita eh. 450 watts. Pwede sa Pilipinas, sasaksakan dito sa atin. Meron siyang 2.5 mm na nozzle. 380 mm per minute ang pwede niyang ibuga. Okay? And then, ang max niya is 800 ml. Tapos, density cap, meron siyang density cap, 50 seconds, kailangan yung density caps. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo yung density caps. Tapos, yung color box niya is ito nga, yan. Yan yung mga inclusion niya. Okay. Meron pang hindi nabanggit dito, yung pangsundot dun sa nozzle in case na magbabara siya. Tingnan natin ano pa bang nakalagay dito. Ayan. Ito pala yung inclusion niya. 450 watts na unit. Ayan. Accessories included, viscosity cap at saka yung cleaning pin. Okay. Puntahan na natin yung laman ng box. So, ito yung laman ng box niya guys. Yung unit. Ayan. Ito yung lagayan niya.
800 ml. Ito yung manual niya, and syempre Pilipino tayo, di tayo nagbabasa ng manual. 'Di ba? Ganun tayo kagaling makagets ng isang produkto. Then ito yung pin niya in case na maglilinis kayo ng inyong nozzle. Okay, so tabi na natin 'to. May kasama rin siyang viscosity cap. Itong viscosity cap, as much as possible, 50 seconds kailangan. Pag magte-test kayo ng pintura, 'di ba? Lalagay nyo siya diyan dito. Tapos hayaan nyo lang siyang tumulo and tatimeran nyo ng 50 second to 1 minute. Pag yung pintura nyo naubos siya dito sa viscosity cap within 50 seconds to 1 minute, ibig sabihin good siya para dito sa ating Inco spray gun. Okay? Kung hindi naman nangyari yun, kung wari, let's say, umabot ng more than 1 minute, kailangan mo lang labnawan pa. Dagdagan mo na lang ng thinner, kung anong klaseng thinner ang gagamitin mo. Pag water-based, water ang idadagdag mo. Pagka lacquer-based, syempre, lacquer thinner ang gagamitin natin. Okay? So, yan ang gamit ng viscosity cap para malaman natin kung uubra ba yung ating mixture ng pintura dito sa ating Inco spray gun. Inco Buchanan, di ba? Disaksak siya to 20 volt. Okay? Mahaba rin yung kanyang wire para sa mas malayong paggamit, di ba? Ayan. Kung wari akit kayo, syempre, iba pa rin yung mahaba yung wire. Okay? So, ito naman, itong part na to, guys, iniikot to pataas. Ayan, may positive dito tsaka negative. Ang silbi nito, guys, is hinaharangan niya yung pindutan. Okay? So, ito nga palang machine na to, guys, para ma-on mo siya, para magamit mo siya at mag-spray siya, i-on nyo muna dito sa taas. Ayan. Diba? Ang ganda. Kasi meron pa siyang goma dito na transparent to make sure na hindi malalagyan ng pintura itong switch na to. Pag in-on mo na yan, under na yung machine niya, hindi mo na kailangan dito ng compressor. Yan ang matindi dito. Hindi mo na kailangan ng compressor. So, pag umanda na siya, pwede mo siyang pindutin dito. Pag pinindot mo siya, mag-gauge na yung paglabas ng kanyang pintura galing dito sa ating lagayan. Okay. So, eto, paano ba siya lumalakas? Paano siya humihina? Kapag nakasagad to sa dulo, kapag inikot mo siya, yan positive, di ba? Oh. Pag inikot mo siya, sinagad mo siya sa dulo, mas malayo na yung pagitan niya. Ibig sabihin, pagka pinindot mo ito, mas malakas yung buga niya. Siyempre, pag mas malapit itong adjustan na to dito sa ating pindutan, mas maiksi lang yung way na itatravel niya. Kaya, mas mahina yung ibubuga niya na pintura. So, ganun siya gumagana. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yan. Na-adjust yan. Kapag nakaganyan, ang bato ng pintura niya is pag ganun. Ganyan. Okay? Tayo. Kapag i-adjust mo siya, ikutin mo lang to. Okay? Kapag nakaganyan naman siya, ang bato ng pintura niya is pahiga. Nakaganyan. Ganun ang bato ng pintura niya. At kapag naman nakatagilid or nakaganto, bilog lang yung kanyang ibabato. Okay? So, bilog lang ang kanyang ibabato. Diba? Ang galing. So, ganun siya, guys. Ganun siya nag-work. Okay? Yung sinasabi nila na copper nozzle, ito yun, guys. Yan ang copper. Yan ang importante. Bakit? Kasi kaya minsan hindi tumatagal yung mga spray gun natin dahil yung ganito natin is plastic lang. Kaya yung mga mura na items na sinasabi na ng iba na mas okay kasi parehas lang naman daw silang nagagamit, iba pa rin yung tibay ng merong tatak at patented. Okay? Patented ang Inco, guys. Ayan. So, original design nila to. Pati yung engineering ng machine na to is sa kanila. Patented siya. Hindi pwedeng agawin ng ibang kumpanya yung kanyang disenyo. Okay. So, yan, sa susunod na video natin, guys, ipapakita ko naman sa inyo yung actual na pagpipintura or pagbabarnis. Barnis kasi gagawin ko dun sa aking pinto sa pinapagawa naming office house.
Ang gagamitin nating pangbuga ng sanding sealer is itong si Inco spray gun. Okay, so yun lang guys ang may papakita ko sa inyo. Kanina sinubukan ko na to sa tubig pa lang. Tinesting ko siya sa semento, tiningnan ko yung tapon ng pintura niya. For me is okay na okay naman ito si Inco at marami na ring review to sa YouTube guys. Marami na ring review to sa Facebook kaya alam ko na maayos na magagamit itong si Inco at pangmatagalan din itong Inco spray gun natin. No? Yan ang ganda ng design nila. Ito parang goma. Yan. Tapos ito parang meron ditong ano ba tawag dito? Carbon. Ayan. So yan, basta patented siya guys. Wala kayong ibang makikitang disenyo at technology na kagaya nito kundi sa Inco lang. Okay. Ganun talaga pagka mga patented. In case nagagayahin man nila yung pagkakaporma nito guys, isa lang pwedeng mangyari. Pwede silang ireklamo at idemanda ng Inco Company. Okay. So maraming salamat sa panonood nyo sa review na to. At kita-kita tayo next video kapag ating ginamit na to ng aktual sa ating pagpipintura dun nga sa pinto na sinasabi ko sa inyo. No? So yan. Again, like and subscribe.